Another day, another lumpia, another vlog syempre. Nung piyesta pa talaga ito at ngayon nga lang talaga ako sinipag mag voice over. Ito nga ay yung gabi bago magpiesta. Madaming ampaka na sa buhay itong si Alilin pero hindi naman siya gumagawa. Nauna kasi akong dumating dito sa kanila at pinagalitan pa nga ako kung bakit di ko pa nga daw ginawa yung lumpia. Sabi ko hindi ko naman alam na may gawaing lumpia dyan at hindi naman niya binili. Madalas kasi kapag ganitong mga putahe at mga ulam ay ako talaga ang nagluluto dahil kadalasan ay mga dessert ang ginagawa niya ni Ali. Noong nakaraan ay gumawa na nga siya ng mango tapioca at gumawa nga rin siya ng gulaman. Ako nga ang nagtimpla nitong Shanghai at ako nga rin ang nagbalot. Hindi naman ito karamihan dahil nga kakalahating kilo lamang ito. Hindi naman ako masyadong natagalan dito dahil yung wrapper ay nahiwa-hiwalay na nung pamangkin ata ni Ali. Natapos ko nang mabalot lahat yung Shanghai at ito naman si Ali gumagawa nung kanyang salad. Sabi ko naman sa inyo basta mga dessert at mga salad ay siya talaga ang gumagawa. Hindi ko nga alam kung anong tawag dyan sa ginagawa niya. Basta vegetable salad yan dahil puro gulay. Paggising ko ng umaga ay napakarami nang lutuin na nandito nga sa lababo. Nasa rep nga yung kagabi at nilabas na nga agad ni Ali para nga mawala na yung kanyang pagkakayelo. 3 kilong ribs ng baboy at 3 pirasong manok nga pala ang aking lulutuin. At syempre hindi nga mawawala ang ulo ng manok at yun ngang paa. Paborito kasi namin yung magkakaibigan kaya hindi yung pwedeng mawala kapag nga may handaan. Bago magsimula sa pagluluto ay inisikaso ko nga muna yung mga sangkap na aking gagamitin. Magluluto nga ako ng kaldereta kaya merong patatas at carrots. Ni-marinate ko nga muna yung mga karne upang sa ganun ay manuot sa karne yung mga pampalasa. Sa labas nga pala ako magluluto doon sa uling dahil nga medyo magaan na nga yung tangke ng gasol. Baka daw bigla kaming maubusan ay mahihirapan kami mamaya sa pagluluto ng mga ipiprito. Nagulat nga ako dito sa labas paglabas ko dahil sobrang daming tao, piyestang piyesta talaga. Nakakatuwa nga dahil may nagbebenta dito ng mga sisiw na may kulay at pati nga itik. Palabunutan nga pala yun at kung maswerte ka ay pwede kang mamili sa isda, sisiw o kaya naman ay yung itik. Madalas kasi yung mga nagbebenta ng ganyan ay dun nga lang kapag piyesta nga ng bayan at hindi nga sa mga piyesta-piyesta sa barangay. Sasama nga talaga sana ako sa pagsimba dahil nga may misa daw doon sa ermita. Ang kaso nga lang ay hindi na nga ako nakasama dahil ako nga ay nagluluto. Tanghali na kasi na makapagsimula ako ng pagluluto at wala naman akong pwedeng maiwanan nito. Pagkatapos ko sa kaldereta, ito namang manok ang susunod kong lutuin. Adobo nga lang pala ang gagawin ko dito para wala nang masyadong rekado. Habang nagluluto nga ako ng kaldereta ay pinatadtad ko na nga yan doon sa pamangkin ni Ali dahil ayoko na ngang magtadtad pa niyan. Medyo nakakatuwa nga ding magluto dito sa labas dahil madaming nanunood. Sobrang dami kasi talaga ng tao dito. At halos lahat talaga ng tao ay busy. Ang daming nagluluto, ang daming mga bata at ang daming nag-iinom. Naglaga nga din pala ako dyan ng 4 na piraso ng itlog dahil ilalaho ko nga dito sa aking nilulutong adobo. Muntikan pa talagang masunog itong aking adobo at tawag-tawag nga ako nitong si Carla dahil yung manok ko daw ay chicken na. Ang ibig niya palang sabihin ay naging fried chicken na daw yung aking niluluto sa labas. Muntikan ko pa nga ring makalimutan itong itlog kaya naman dito ko na inalagay sa loob. May gatong pa naman dito sa loob kaya naman pinainitan ko nga ng saglit. 3:00 na nga ng hapon at nagsisimula na nga ang karera ng kalabaw. Taon-taon nga raw dito sa Kanda Ibaba ay palaging may karera na ganito. Unang beses ko nga lang makapanood ng ganitong karera ng kalabaw at nakakatuwa palang manood ng ganito. Kagabi nga ay sinabi na nga sa akin ni Ali na may ganito nga daw ditong palaro pero ang akala nga namin ay wala nga ngayong taon. Kasali nga pala yung kalabaw nila Ali dito at yung kuya niya nga ang nagmamaneho. Tapos 2K nga daw ang premyo sa mga mananalo at may consolation prize naman sa lahat ng sumali. 4:00 na nga ito ng hapon at dumating na nga itong mga major Banda nga pala ng Lopez National Comprehensive High School ang naimbitahan at tumugtog dito sa kapistahan ng Kanda. 6:00 ng umaga nga ata ay nandito na itong mga ito dahil naririnig ko nga kaninang umaga pero hindi nga ako bumangon dahil sobrang antok pa nga ako. Nilubos-lubos ko na nga pala ang pagluluto dito sa labas dahil dito ko na nga rin pala pinalambot itong gagawin kong sinigang na paa ng manok. Mabilis naman itong palambutin dahil nga ang ginamit kong lutuan ay pressure cooker. Habang nagpapalambot nito mga paa ay sinabay ko na nga rin palang isa lang yung mga ulo na kailangan kong palambutin. Dalawa kasi yung kala na pwede kong paglutuan sa labas kaya nga pwede akong magluto ng sabay. Sa paghahanda sa pagluluto nitong mga ulo ay binabad ko nga pala muna ito sa malamig na tubig dahil nga nagugutay-gutay na itong ulo. Ganito talaga yung gusto namin na pati yung buto ay nakakain na kaya nilalaga ako ng matagal. Dito na din pala ako nagluto sa loob dahil ayoko na nga magluto dun sa labas dahil hapon na nga rin ito at medyo madilim na. Pagkatapos ko nga magluto nitong mga ulo ng manok ay hinanda ko naman itong aking ipiprito na mga Shanghai. Hinati ko nga lamang ito sa 3 bahagi dahil nga masyado namang mahaba kung ito nga ipiprito ko ng buo. Sinadya ko ang damihan na ang pagpiprito nitong Shanghai dahil mamaya ay ayoko na nga magluto. Nakaligo na nga ako kanina at niligo nga ulit ako pagkatapos kong magluto dahil nga ang baho ko na naman amoy ulam. Kung kukulangin man sila sa Shanghai mamaya
mamaya ay bahala na nga sila na magluto. Basta ako ay ayoko na. Alas 6 na nga ng gabi at nagsidatingan na nga yung aming mga bisita na aming mga kaibigan. Wala naman kaming inaasahang ibang bisita dahil sila lang naman palagi ang invited. Gutom na nga sila nung dating nila dito dahil kalalabas nga lang nila ng trabaho. Sa sobrang gutom na nga ng mga ito ay dito na nga lang daw ako maghain sa loob dahil nga doon sa labas ay napakaraming tao. Kaya naman kahit siksikan sila dyan sa loob ay for the go. Halos lahat nga ng bahay dito sa Kanda ay may kanya-kanyang handa dahil yun nga daw ang uso dito sa kanila. Nakakatuwa nga talaga dahil piyesang-piyesa nga dito sa kanila dahil sobrang dami ng tao, ang daming masasaya at ang daming nag-iinom. May sayawan nga din pala dito pero doon nga yun sa bahay na yun. Medyo malayo nga lang ang bahay na yun dito Kanaali kaya dito na lang kami nagsayawan sa kanilang labas ng bahay. Ayaw na kasi naming maglakad at pwede naman dito dahil meron namang malakas na speaker. Yan lang naman talaga ang hilig nitong mga kaibigan ko, ang magsayaw at hindi nga yan mahihilig sa lalaki. Nakakainom na nga pala itong mga ito sa mga oras na ito kaya tignan nyo naman ang lalakas na ng amat. Yung iba pala dyan nakasayaw nila ay taga dito ngayon sa kanila at dito nga lang din nila nakaharap. Alas 10 na nga ata ito ng gabi at talagang napakalakas na ng kanilang tama. Sana lang talaga Trisha mapanood mo ito nang malaman mo kung gaano kakalasing ng araw na ito. Sila lang naman talaga yung lasing dyan dahil hindi naman ako mag-iinom. Charot, may iniinom kasi akong gamot kaya hindi ako pwedeng uminom. At yun lang muna for today's video. Bye guys!